Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayan, magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre nandito na naman ang inyong katropa para magbigay ng good news at balita po sa inyong lahat. Ito kasi mga kababayan, meron pa ilan-ilan sa mga kababayan natin na hinahanapan ng mga proyekto ng ating gobyerno. Wala daw ginagawa si PBBM, puro na lang daw siya lakad, puro na lang daw siya travel, wala daw siyang ginagawang mga proyekto dito sa Pilipinas. Paano ba naman kasi mga kababayan? No? Nanunood po sila sa puro lang paninira sa ating gobyerno. Hindi ho sila nanunood yung mga tao na nagbabalita na ginagawa ng gobyerno. Kasi nga, sinasabi ho nila, katulad ko mga kababayan, pag binalita ko ho ito, sasabihin ho nila sa akin na magkano kaya ang binayad sa iyo ni PBBM. Diba? Yun palagi ang sinasabi nila. So tayo mga kababayan, inilalabas lang ho natin yung totoo at nakikita ho natin. Kaya nga sa lahat nating mga kababayan, wag lang ho tayo umasa kung anuman ang ibinalag ko dito. Kung gusto nyo, i-research nyo rin po. I-search nyo rin po sa mga website. Makikita nyo na naman po doon. Para hindi ho tayo na naluluko, no? Ng iba nating mga kababayan. No? Na sinasabi nila wala daw ginagawa si PBBM, puro travel. So alam naman nyo po mga kababayan, lahat na pagta-travel ni PBBM ay para sa bansa. Lahat na ginagawa niya na pagpunta sa iba't ibang mga bansa, no? Ginagawa niya yun para maiahon muli ang bansa natin. Nakikipagkaibigan siya sa iba't ibang mga bansa para mga kababayan matulungan tayo, no? Pumunta tulad niyan mga kababayan, pag pupunta sa ibang mga bansa, nakakausap niya doon yung mga mayayaman negosyante. O mga kababayan, halimbawa lang, kung meron mag-i-invest sa Pilipinas na mga mayayaman negosyante, magtiwala sa ating gobyerno at mag-invest ng pera nila dito sa Pilipinas. O, kanino po yan? Hindi ba sa atin? Di ba dapat tayong mga Pilipino, kung ano mang magandang ginagawa dapat ng gobyerno, sinusuportahan na? Kasi alam nyo naman, wala naman sigurong gobyerno na gustong ibagsak ang bansa natin. Diba? Sa ngayon po mga kababayan, sa nakikita ko sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo, nakikita natin may pagbabago. No? Pero na lang talaga sa mga kababayan natin na iba ang pananaw, no? Puro lang paninira ang tinitingnan, yung nagagawa ng gobyerno, hindi ko nila tinitingnan. So yung iba naman po mga kababayan, nakikita ko nila. Katulad mga kababayan, ang tagal po ng El Nino. Dahil sa tulong, cash assistant na ginawa ng ating mahal na Pangulo, pamamahagi ng mga bigas para sa ating mga magsasaka, fisherman na talaga sila po ang nasa laylayan nung panahon ng El Nino. So, naibsan yung mga kababayan natin, no, sa tulong na yon, napakalaking tulong na yon ang tinatanggap nila sa gobyerno. Di ba? Yung mga magsasaka, fisherman, no, 10,000 ang natatanggap nila sa gobyerno. O gaano ba yung kalaking tulong sa kanila? Subalit, meron pa ilan-ilan sa mga kababayan natin na alam naman natin talaga yung mga baso ni PBBM na nagkukomento na sinasabi ho nila na dyan daw ang malaking kurakot. Alam nyo po mga kababayan, nakikita nyo po kung ano ang ginagawa ng gobyerno. Binababa sa mga kababayan natin magsasaka ang tulong. Nakikita nyo, binibigay. No? Binibigay mismo sa kanila. Nakikita nyo naman, live na binibigay ni BBM, di ba? Ako sasabihin nyo, yan ang sinasabi nyo, corruption, kurakot. Paano kasi mga kababayan? Ang sinasabi ho nilang kurakot, yung namamahagi ng tulong ating gobyerno, alam nyo po mga kababayan, kaya nagagalit yan sila kasi yung mga yan, nung panahon ho nila, hindi ho nila nagawa yan, ang laki ng utang ng Pilipinas. O ano po ang nangyari doon sa 7 trillion na inutang nung nakaraang administrasyon? Di ba? Wala ho nangyari. Oo nga, may mga proyekto sila. Natapos ba? Natapos ba yun mga kababayan? Hindi natapos.
Oh. Sige nga, sabihin nyo nga dito mga kababayan kung ano ang natapos ang proyekto nung panahong nakaraang administrasyon. Ano po ang natapos nilang proyekto? Yung Binondo Bridge? Yun po ba yun? Yung alam ko, Binondo Bridge lang. Diba? Yung Manila Bay, hindi naman ho tapos. Mga kababayan. Tapos sasabihin nyo, si PBBM, kurakot. Si PBBM mga kababayan, lahat na proyekto na naiwan ng nakaraang administrasyon itinuloy. At lahat yon hinanapan niya pa ng budget para lang maituloy mga kababayan. Ganyan dapat ang mga susunod na mga administrasyon. No? Itinutuloy kung ano man ang naiwan na proyekto ng nakaraang administrasyon. Ganon dapat mga kababayan. 'Di ba? Tapos sasabihin no ng mga DDS hindi daw tinuloy ni PBBM. Paano? Doon sila nanonood sa puro paninira lang kay BBM. Hindi nila pinanood yung mga talagang binabalita ng totoo. Diba? O ayan po mga kababayan. Ito babasahin ko lang ha. Inayos na ng BOI ang halos 1 trillion na proyekto sa 2024. O, 1 trillion mga kababayan na proyekto ha. Inaprobahan na ng Board of Investment ang halos 1 trillion halaga ng mga proyekto sa unang 6 na buwan ng taong ito. Iniulat ng ahensya nito lamang mga kababayan. Sinabi pa ng BOI sa isang pahayag na ang mga pag-aproba sa pamumuhunan mula sa Enero hanggang Hunyo 2024 ay tumaas ng 36% o umabot ito ng 950 billion mula sa 698 billion sa parehong panahon noong nakaraang taon. So mas mataas ang ngayon kaysa nakaraang taon. Yung nakaraang taon 698 billion lang. So ngayon naman, ngayong taon na ito ay 950 billion mga kababayan. Ito proyekto na gagawin sa 2024. Ayon dito mga kababayan, target umano ng BOI ang 1.3 trillion hanggang 1.5 trillion na halaga ng mga rehistradong proyekto para sa 2024. So ayun. So target naman ng BOI ngayon mga kababayan na makapagtala ho sila mga kababayan na 1.3 trillion hanggang 1.5 trillion halaga na rehistradong proyekto. O ano ito mga kababayan? No? Ano ito ang BOI? Gumagawa-gawa lang ng report para lang may balita. Ganun po ba 'yon? Hindi kasuhan niyo ang BOI, 'di ba? Mga kababayan, kung di kayo naniniwala, alam niyo po mga kababayan, kahit ano pong paliwanag natin dito, kung ano man ho ang sasabihin natin dito, hindi ho talaga maniniwala yung mga DDS dito, mga kababayan. Kasi alam niyo kung bakit? Naiingit yan sila eh. Kasi nakikita ho nila maganda ang ginagawa ni PBBM dito sa bansa. Hindi lang proyekto, kundi ang pagtulong sa mga magsasaka, sa mga mahihirap. Diba? Ganyan ang ginagawa ni PBBM. Diba? Tapos sasabihin ho nila, tumaas lang bilihin dito sa bansa natin. Oo, tumaas ang bilihin. Pero, mga kababayan, Pilipinas lang ba ang tumaas ang bilihin? Di ba po halos buong mundo ay nakaranas po ng pagtaas ng bilihin mga kababayan? Di ba? Simpleng ano lang eh. Dapat tayo, isipin din ho natin kung bakit ba tumataas ang bilihin. Mga kababayan. Okay sana kung ang Pilipinas lang ang tumaas ang bilihin. Pero buong mundo po mga kababayan. Kaya ngayon ang ginagawa ni PBBM, makikita nyo po mga kababayan, ginagawa niya rin yun, nagpapagawa sa ng mga highway na konektado sa mga magsasaka to market, diba? Yung magsasaka, kailangan hindi na sila mahihirapan kapag nagbabiyahe sila papuntang market. May dala nila na mas mabilisan ang kanilang mga paninda, diba? Yan ang ang isip ng ating mahal na Pangulo para mabawasan din, no, ang mga bilihin mga kababayan. Diba? Kaso lang, dito kasi sa atin mga kababayan, kahit anong magandang ginagawa ng gobyerno, para ho sa kanila, lalo na yung mga DDS,
galit na galit sila kay BBM, pinaparisin na nga nila si BBM. Eh, ewan ko ba dyan sa mga DDS na yan, kung ano ba talaga ang gusto nilang gobyerno. Kasi ang gusto ko nila, maiupo ang kanila gusto na maupo, yung Duterte. Gusto nila maupo agad. Diba, antayin nyo 2028. Ayun po mga kababayan, kayo po, ano po masasabi nyo at makukomento nyo dito. Salamat at magandang araw po.